Napuntahan na nga rin namin ni Boss Madam itong isa sa mga settings ng pelikulang The Mistress na pinagbidahan nga ni Bea Alonzo at John Lloyd Cruz. Sa kuwebang ito nga rin nahukay ang buto ng pinakamatandang sinaunang tao dito sa Pilipinas. Dito ngayon sa Callao Cave, sa bayan ng Peña Blanca sa probinsya ng Cagayan. Second chamber kung saan po nag-shooting yung The Mistress natin noon. Si Bea Alonzo at saka si John Lloyd Cruz. Okay. Yes, so ito na yung chapel. ayan, so ito na yung chapel natin. Dito po nahukay yung pinakamatandang buto ng tao sa buong Pilipinas. So yun na yun po yung biggest scoop ng ice cream natin. Okay, oo nga no. Yung proper correct pronunciation natin, much better to pronounce it Callao. Callao. Yes, not Callao, not Callao, it's Callao. Callao. Okay, so ayun, Callao. So kami for now, you are here in the town of Peña Blanca. So itong tinatapakan natin na bundok, sir, is this is a lower part of Sierra Madre Mountains. So for now, sir, ginagawa pa lang natin stretching warm-up. So hindi pa to kasali dun sa 184 steps na akitin natin today. Start na tayo ng lakad dito. 180 daw. Ano, madam? Yes. Yes, yes. Ayun mga boss, sa wakas dumating na kami dito sa Callao Cave, dito sa Cagayan, Peña Blanca? Peña Blanca, no? So ayun, 180 steps daw paakyat ng hagdan. So tara, suotin ko muna tong sombrero ko. So ito na yung simula ng ano, Callao, no? Callao ba yan? Basa So sa sir, kanya. ganito po, don't be confused. Okay. Some tourists, they pronounce it Callao. Okay. Callao is Spanish word, a peaceful and quiet village po siya. Okay. Second one, we have a Calao. Calao. Calao is a kind of bird, or the rufous hornbill of Calao. And Okay. then yung proper correct pronunciation natin, much better to pronounce it Callao. Callao. Yes, not Callao, not Calao, it's Callao. Callao. Okay, so ayun, Callao. So kami po rito, Cave. ma'am, we are not Ilocano, but we are Itawis. Okay. Yes. So yung Itawis po, ma'am, is dialect po ng part po ng Peña Blanca rin po yun, ma'am. Pero for now po, ma'am, parang nahalo-halo na rin po, ma'am. May Ilocano, may Ibanag, may Itawis na rin po. Ayan. So for now, ginagawa pa lang po natin stretching pa lang to warm up. So this is not qualified for the 184 steps na akitin natin today. So for now, you are here in the town of Peña Peña Blanca. So yung Peña Blanca natin came from the two Spanish word which means Peña means rock and a Blanca means white. So that's why they call us a white rock. Okay, so that's why they call us a white rock because it covers 77 square kilometers of limestone deposit. And then Peña Blanca also known as a CCP. Alam niyo po yung meaning ng CCP? No. So we have in Manila yung cultural Center of the Philippines. But here in Peña Blanca, CCP means is Caving Capital of the Philippines. Caving. Yes. Okay. So that's why they call us a caving capital of the Philippines because they almost discover 378 caves in this area only. So in 378 caves, 75 have been documented and then 30 of it were mapped by the British Exploration Club SMOC member, the Sierra Madre Outdoor Club. Yan. So Sierra Madre na yun, no? Yung nandun sir, na. itong tinatapakan natin na bundok, sir, is this is a lower part of Sierra Madre Okay. Mountains. Ayan. So start from Quirino, from the part of Isabela and then papuntang Santa Ana po. Okay. So for now, sir, ginagawa pa lang natin stretching warm-up. Ayan. So, hindi pa to kasali dun sa 184 steps na akitin natin today. Ayan. So ayan na, nagwa-warm up pa lang daw kami. So ito na po yung akitin natin ng 184 steps. Then for now, meron lang tayong konting briefing po. Okay na po ba, ma'am, sir? Okay naman. And so, before we enter inside the cave po, we will take note some rules and regulation must be to follow inside the cave. Okay. First, garbage in, garbage out. No littering, no shouting, no sa fall of vandalism. Okay. And then in Callao Cave din po, we highly advocate the leave no trace principles. First, take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. Yes. For addition, add nothing but the love for our nature, add nothing but the pleasure of your enjoyments. Yes. Just bring home your good memories and most of all, just burn your lot of calories and fats. Ayan. So, ready na po tayo for caving? Yes. Start na tayo ng lakad dito. 180 daw. Yun. Parang ano lang tayo. May pahinga naman, di ba? Pag hindi na kaya. Dahan-dahan lang po, slowly but surely.
Yeah, kaya nga eh. Oy, 30 na. Paano makita kayo sa Madam, saan? Saan? Anyway, sir, yung nasa taas, that is the halfway na po. 92 steps na po yan. So, Oh. ganito yung po, sir. Wow, galing. Galing ah. Yan, marami pa yan, sir. Oh, yun. Sakto yan pang reels. Yes, sir. No problem. Wala lang. Sa keep on walking lang po kayo, sir. Okay. Ikaw sanay na eh. Madam, kaya mo pa. Lakad pa din tayo. 71, 72, 73, 74, 5, 76, 7, 8, 79, 80, 81, 82, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 89, 90, 92, 92 para umupo. May halfway natin. Uy, pahinga muna tayo. Mainit. Mainit. Ano, madam? For now, sir, nandito na tayo sa halfway or yung tinatawag natin na 92 steps. So dito sa may halfway natin, sir, as we can see, that river is Pinakanawan River. So try Yun. to pronounce Pinakanawan. Pinakanawan. Yes, so Pinakanawan is one of the tributaries of Cagayan River. So ang Cagayan River natin, it is 520 kilometers long. Start from Quirino Province down to Apari Delta po siya. Okay. So where they said, where river meets the sea, it's Apari. Ah, Yes, so we have a 4 tributaries river. We have a Pinakanawan in Nilagan, Pinakanawan in Tugigaraw, the Magat River, and the Chico River. So those are refers to the Cagayan River. But this river is Pinakanawan going to Tugigaraw po siya. So ang Pinakanawan is from the dialect of Ibanag po siya. Nang ibig sabihin ay pinakamalinis or pinakamalinaw na wow, river. yun pala yun. Ayan. Pero for now po sir, kapag heavy rain or tag-ulan po rito sir, ganyan po magiging kulay. Pero pag summer, sobrang Linaw. linaw po niyan. Kahit nandito po kayo sa taas, kita nyo po yung bato dyan sa baba. Ganun po kalinaw. Then for now sir, yun na po yung going sa another part natin, yung 93 step up hanggang 184 steps na po yan. And wag po kayo mag-alala sir, kasi dito sa may part na to, i-open natin yung aircon. Ayan, lakad na naman tayo. 90 ano pa? 93. 93 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 7, 8, 29, 30, 31, 32. Press ulit. Yes ma'am, free aircon kami rito ma'am. Bukas na yung AC. Wi-Fi. Ayan. Bukas na. Buka mo na. Sir? So yan sir, yung po nakikita yung white rock, that is the opening of Canal Cave. Ah, okay. So, ayun na pala, oh. Itong area na to is, kaya po siya malamig kasi nga po mapuno. Ah, okay. At the same time, malamig po siya dahil malapit na tayo sa cave. Mm. At the same time, ito po, oxygenated area po siya. Ayan. So, kumbaga dito po sa may part po rito, ma'am, papainitin kayo tapos papalamigin po kayo. Papahingahin ka dito kasi puro oxygen. Then for now po, ma'am, sir, itong area na to, in English, they call us air continuous. Air continuous. Parang may napanood akong ganun. Yes. In Tagalog naman po, air kunwari lang. Ah. Ayan. Una muna si madam. Ayun na yung cave, oh. Yan. Tingnan natin bilangin. Lapit na eh. Yan. Pahinga ulit. Yes. Yes. Hindi naman na lang po. Kundi na lang. Iwala lang. Yun. Madam, hi ka muna. Wow. Yun. Yes. Yes, yes. Whew. So ito na siya. Republic of the Philippines. Province of Cagayan. Yun. So ayan na yung cave. Wow. Ayan, maglalakad daw kami dito. Okay, 1, 2, 3 lakad. Ganda. Stig. Ito na yung opening ng cave. Ayan siya. Ayan, may mga ano rin. Ay, ibon. Pat.
So for now, sir, ma'am, bali ito na yung Kalaw Cave natin. Ang Kalaw Cave po natin is meron po siyang 7 chambers. In 7 chambers, we have a 5 natural skylight. So the 5 natural skylight, that is the source of light of this cave. So at this moment, this is the first chamber. Ang first chamber po natin, known as aviary po siya. So kapag siya tinawag na aviary kasi tahanan dito ng mga ibon. So yung mga ibon po na nandito, tinatawag po namin na balin sa sayaw in my dialect. Or also known as swiftlet's bird or yung swallow birds po na tinatawag. The one that produces the soup or yung Chinese soup po na tinatawag. Hindi ba siya Tagalog din yung balin sa sayaw? Yes. Parang Tagalog din, meron din. Bali sa dialect po namin yun. Parang Tagalog lang din po siya. Okay. For now po ma'am sir, ito po yung excavation area natin. Ito po yung dapat nating malaman sa araw na to ma'am. Kasi itong area na to, kaya rin po nakilala ang Kalaw Cave natin dahil itong excavation na to, dito po nahukay yung pinakamatandang buto ng tao sa buong Pilipinas. Wow. So yung nahukay po rito na buto ng tao, tinatawag po namin na human third metatarsal bone or sa kanang daliri po ng paa ng tao po yan. So yung age po nitong bone na to is much older Tabon man in Palawan. In Palawan is 47,000 years of age, but this one is 134,000 years of age po siya. Grabe, tagal. Ayan, so ang pangalan po nitong buto na to or yung tao na to na nahukay is Homo luzonensis. Kasi ang Peña Blanca is a part of Cagayan and then Cagayan is a part of Luzon. Kaya tinawag po siyang Homo luzonensis. Ayan. Then for now po ma'am sir, dito po tayo sa may part na to para mas makita po natin, para mas maintindihan po natin ng mabuti kung ano po yung mga nakita nilang fossils po rito. So ito po yung mga nakita po nilang fossils. Ayan, so yung mga buto po, so we have the leg bone, the pallets. Yan po yung leg bone na po yun or yung pallets sa tinatawag. And then we have the human third metatarsal bone and then yung molar po. Okay. Yung mga So since 2007 hanggang 2017, ito po yung mga nahukay nilang buto. Yan, sa may part na to. So ibig sabihin dito sila talaga nakatira noon. Yes po sir. So by leading our archaeologist na si Dr. Arman Salvador Mijares, kaya po nila nahukay po ito. So ito pong si Dr. Arman Salvador Mijares is one of UP professor din po siya. And then this time, kaya rin po siya pinangalan ng Homo luzonensis dahil sa tulong po ni Dr. Arman Mijares. Mijares po. May So for pakat pa now, doon, no? sir, yan na po yung ano natin, second chamber kung saan po nag-shooting yung The Mistress natin noon. Si Bea Alonzo at saka si John Lloyd Cruz. Okay. Yes, so sa may part po niyan, sir, at least 5 couples na rin po kinasal dito. And then Nice. nagdadaos po sila ng mass dito every first Saturday of the month. Okay. Dati po yan, sir. Pero for now, mga special mass na lang din po. So yung mga gumaganap na nag-special mass dito is like yung mga religious group na lang din po. Hindi na po katulad noon na si Father, yung Father lamang namin po rito. Pero for now, hindi na po siya nakakakit kasi matanda na rin po siya. Okay. Ayan. So for now, sir, pakiramdaman niyo po yung mga tumutulo na yan, sir. Pag once na natuluan ko yung nagdisinasadya, that's we call blessings. Okay. Holy water po siya. So pag once na tinuluan tayo ng ibang lasa, tinikman niyo po kasi that's we call holy shit. Yes, ipot po siya ng paniki. So wag niyo na lang po titikman. So same doon sa Palawan, close na lang yung bibig. Grabe. Ganda din, no? Ano information. Madam. Okay, yeah. Ang ganda na mga information. Bakit may call? Ito na yung chapel. Ayan, so ito na yung chapel natin. Ayan, so at this moment, sir, ma'am, ito na po yung part ng ano natin. Second chamber. Second chamber is the highest skylights in this cave. And then second chamber is the first natural skylight. So yung second chamber natin, it is 162 feet from the ceiling to the ground. So that's why they call us a divine area because of the chapel. So August 27, year 1972 po siya na-develop by the late Governor Teresa J. Dupaya. In year 1932 naman po siya na-discover by Franklin Theodore Roosevelt Jr. po. Okay. So anak ni ano. So ganito po yan, sir. So hindi nyo po matanong kung paano niya po na-discover itong cave natin. Okay, paano? So ganito po yan. Na-discover niya itong cave natin. So si Franklin Theodore Roosevelt Jr. is a good hunter po. So nag-hunt po siya ng Kalaw bird. Kaya. Yes. Nung time po noon, ma'am, sir, gustong-gusto po kasi ng Kalaw bird ang peaceful at saka quiet places. Like this one, itong cave na to. So napagalaman po ni Roosevelt na nakita niya po isang ibon na lumipad po rin sa may part na to. At the same time, inakyat niya. Nung inakyat niya po, nakita niya po itong lawak nitong cave na to. So siya din po nag-declare as siya yung kauna-unahan na
umakyat po rito. Okay. Yes, siya din po nag-open sa public para mapuntahan po to. Pero noon po sir, marami pa pong mga tourists or yung mga sinuunang tao natin na pumupunta rito na hindi lang nila dineclare sa public. Ayan. Okay sir? So, ganito po ma'am, naging charts po to ma'am kasi ang nagano po rito ma'am is yung mga katulad din na religious group or yung mga Catholic po ma'am. So nakitaan po nila to ma'am. Ito yung pinaka-perfect na gawing kapilya po ma'am. Okay. Yes, kaya po nila nilagyan ng ganito. So ang una po kasing gumawa rito ma'am is si late Governor Pope is Catholic din po siya. So kaya po nakitaan po nila itong area na to na it's look like a kapilya and then yan nakita po nila itong part na to. Nilagyan po nila ng tinatawag natin na St. Lourdes sa taas and then we have the Santo Niño. Yung nag-curve po doon sa taas, that is man-made na po. Okay. Pero yung nasa baba, that is natural po. So sad to say itong cave natin is already dead cave na po siya. Patay na po siya. Namatay po yung cave natin dahil po sa open cave po siya at saka yung sikat ng araw. Okay. Yes, kasi some areas po ng basa is natutuyo dahil po doon sa sikat ng araw. Dapat ang cave po natin is total darkness po siya. Okay. Sobrang dilim. So blessed din po tayo kasi merong cave na ganito kasi napapasukan po natin. Okay. Ayan. So for now din po, kapag nasa loob po tayo ng cave, that's we call a chamber. Kapag nasa taas tayo nakita natin yung butas, that's we call a sinkhole. Okay. Kapag nasa pagitan po tayo ng chamber between the sinkhole, that's we call a natural skylight. Okay. Ayan. So for now, proceed na po tayo sa next chamber po natin. Pag ganitong weekday sir, wala masyadong pumupunta. Pero pag ano, Pero pagka may season lang po siya, like for example, summer. Marami pong tao pumunta. Pero maganda po yung ganito kasi, tingnan nyo naman ma'am. Oo, Sa inyo maganda po yung talaga. background. Nakita ko nga to dun sa movie ni John Lloyd. Yes, the mistress po ba? Kung dati po the mistress, ngayon the stress na po. Okay, tayo ang core chamber po natin ma'am sir, tinawag po siyang cream room area. Anyway, hindi ko pa po na-explain kanina yung part nun. Yung third chamber natin is a dark area. Kasi kaya po siya tinawag na dark area kasi wala po siyang natural skylight sa taas. So kaya po siya madilim po sa may part na yan. So dito sa may part po ng fourth chamber natin, ang fourth chamber natin known as cream room area. Kaya siya tinawag na cream room area kasi nga po it's like unique features of an ice cream po yan sa taas. Ito. So we have a 3 scoop of melting ice cream with combined vanilla and rich of matcha flavor sa taas. Free taste po yan kung gusto. And then ito rin po ma'am sir, ito pong nasa likod na to. Ayan, it's look like a Three Kings formation po siya. Or the Three Wise Men. So first, ito po, first is offering, second one is kneeling, third one is riding na camel po siya. Oo, ano? Yes, so, but in the Philippines, we have a lots of riding in tandem. Ayan, so dito sa may part po niyan ma'am sir, lahat po ng nakikita natin, you need imagination para makapag-create kayo ng mga unique features katulad ng po yan. So dito sa may part din naman po rito ma'am sir, yung mga nakikita natin sa taas na yung patusok, that's we call stalactite. So yung nasa baba, stalagmites. So yung different po between sa dalawa na po yan is yung stalac, letter C, the last from the ceiling. Stalag, letter G, the last from the ground. So ang meeting place po nila yung tinatawag na series of a column known na sa palisades po siya ma'am. Every 10 years to 15 years in 1 centimeter bago po sila mag-meet. Wow. Ganun po katagal. So hamakin nyo po yun ma'am, ito pong area po nito, yung mga tumutulo na po yan ma'am, that's we call calcium carbonate by the trees or also known as a calcite. Siya po yung nagko-contains ng stalactite at stalagmites po natin. Yan. So for now po ma'am, kapag hinawakan mo kasi yung mga limestone na yan, mamamatay po siya. Kasi yung kamay natin is acidic siya, puno-puno ng oil po. So natalike po rito sa may part ng ice cream po natin, that's we call a flowstone. Ang flowstone po is 20,000 years in 1 centimeter bago po tumutubo po yan. Yan. Hindi katulad po ng stalactite at stalagmites is 10 years to 15 years lang. Ito po is 20,000 years. Wow. So mas matagal po yan. Ayan. So for now po, proceed na po tayo sa next part natin, the fifth chamber, the last part na po mamaya. Okay. Packet na naman tayo. Madam. Yes. Packet ulit.
So yun na yun po yung big scoop ng ice cream natin. Okay, oo nga, no? Yes, free taste. Free taste na po yan. Matcha po yan, ma'am. Ayan. Gusto niyo po makita yung dating kulay ng cake natin, sir, ma'am? Saan? Ito po siya. Yan. Ah, yung ganda, no? Shimmering, shine bright like a diamond. Ayan pala yung tunay na kulay niya. Yan po yung tinatawag namin na crystallized limestone. Once if you touch it, mamamatay po siya. Kaya Itong wag area na to hawakan. po, ma'am, ganyan po. Itong part na to is ganito po kakilang dati. Dati, Yes, kasi ma'am. nahawakan. Dahil Dahil na rin po sa nahawakan. sikat ng araw, Oo, nababandalize. Yun na po, namatay na po siya. Nag-dry na rin po siya. Ganda. Ayan. So, kung ganito po yung kulay ng cave natin hanggang sa baba, hanggang dito, hindi po tayo makakapasok. Bawal. Bawal, Yes po, sigurado bawal po kasi- siya. Tsaka total darkness po yun, ma'am, kasi wala po to. Walang Mm. ilaw. Ayan. So, for now, ito na yung part ng fifth chamber natin. So, ganun. Ito na yung last chamber. Ito po, sir. Yan. Siyang jungle area. Kaya po siya tinawag na jungle area kasi nga po sa mga plants na po to. So dito rin sa may parts na to, meron tayong mga rock formation na tinatawag dito. Familiar po kayo sa Merlion in Singapore? Yes. Meron po kami rito, ma'am. Ma'am, sir, dito po. Ayan. It's look like a Merlion. Ayan po, sir. Okay. Ayan. It's look like a Merlion in Singapore. Kaso low budget po yan. Kinagat na lang gamit yung bebek ka na maga. Oo nga, no? Yun, Ito no? yung kuhaulit, sir. Ayun yung dila nyo. Ayan, sir. Okay. Sa may part po kasi ng 6 and 7 natin kasi medyo slippery and deeply na po siya. Pagka once na maulan po, madulas po siya talaga. Ayan, so hindi po namin Pag pinapayagan. ulan, walang pumapasok. Hindi naman po, ma'am, kasi yung area na po dyan is parang pinapreserve na rin po namin para mas maano po. Soon po na pwede po siya mapasukan. Okay. Ayan, dun po, ma'am. Yung part niya. Kung umabot ka pa nga sa parte na ito ng video, huwag mo lang kalimutang i-like and share. Kung hindi ka pa nga naka-follow, baka naman. Salamat sa mga suporta nyo, mga boss. Kita-kita tayo sa mga susunod na video. Bye-bye!